Hello guys, kumusta po? So, ito po yung update sa sa character na ginawa ko dito sa sa MU Dragon Havoc. So, magdi-day 4 na kami dito. Tsaka nasa server 241 tong character na to. So, ngayon ang layo talaga dun kung ikukumpara ko to sa adventure kasi pag nasa adventure ka, mahirap kasi ang mga item. Pero kung titingnan niyo yung yung item ko, so yan, halos max na lahat. So ang kulang lang dito, itong armor. So may apat yan. So isa na lang, isang item na lang yung kulang pag ma-max na lahat. So pagdating naman sa ranking, so hindi rin ako hindi rin ako nalalayo dun sa mga spender. So parang adventure din to, maraming spender sa server na to. So kung titingnan natin yung leaderboard. Ayan. So itong ice, ito yung top 1 spender. Masyadong matigas to, masyadong malakas. So nakalaban namin kanina. So number 13 ako dito sa ranking. So itong nasa top 10 na to, ito hanggang ito, lalo na to spender yan. Yan. So halos mga spender yung mga yan. So ako dito, ayan, number 13. Pagdating naman sa elf, top 2 yung character ko. Pero hindi naman to nalalayo sa top 1 na si Star. So nasa 2.4 million ang power niya. Sa akin naman 2.4 din. So konti lang yung lamang. So ito spender to. Itong Star na to. So yung sa akin free to play lang yan. Wala pa akong ginastos diyan. So ang kagandahan kasi dito, hindi malag. Lalo na kanina, kami, Castle Seeds kami. Nanalo kami, tinalo namin yung top 1 spender dito. Mga spender din naman mga kasama ko dito, itong Panda. So yan yung guild leader namin. So Omega, ayan. So kami yung nanalo kanina. Ayan. So halos halos magkapareho lang yung namin, yung bawian lang kanina, yung sa Castle Seeds namin kanina. So nakukuha naman ng kalaban namin, tapos nababawi rin namin. So halos pantay lang talaga. So ang kagandahan dito sa server na napuntahan ko sa 241, marami talagang dito, yung spender na talagang kung mag-top up talaga malakihan. So ang pinagkaiba lang kasi pag sa early game, lamang yung may alam talaga pagdating sa mga yung kung anong gagawin, ano yung uunahin, anong i-upgrade. Lamang yung mga ganon, yung free to play na alam yung mga basic pagdating dito. Pero pagdating sa Rebirth 3 pataas, siguro doon na ako mahihirapan kasi ang magtatap talaga doon yung mga spender talaga. So pagdating naman sa yun nga palang nanghihingi ng link dun sa comment. So ilalagay ko na lang dun sa description yung link nito. So pwede nyo tong ma-download sa APK Pure kasi dun ko to din-download tong game na to. Tsaka dito napansin ko lang dito sa server namin. So hindi lang tong server na to, pati sa ibang server din, mahilig silang gumamit ng spell sword tsaka whiz. So dito sa guild ko, puro mga dito, spell sword tsaka whiz. Ayan. So, konti na lang kami kasi ngayon, alas 10 kasi ng gabi sa kanila. So, baliktad yung oras. So, kaninang alas 8 ng umaga dito sa atin. So, kanina kami, Sage War. So, kanina lang. So, ayan, puro spell sword, whiz, yan, makikita nyo. Yan, spell sword, yan. So, konti lang dito. Ito, BK tsaka elf. Yun ang konti lang. So, madali kang makakapag-item dito pag ganun yung character mo. Pagdating naman sa environment dito, yung mga nagsasabi na baka matulad lang daw to sa adventure dahil maraming Pinoy. So, guys, dito sa sa server ko, 241, may mga Pinoy din dito. Kaso, hindi sila active. Saan ba yan? Ayan. Ayan, may Pinoy dito, ayan. Pero tong guild na to, itong mga player dito, bihira ko lang silang makita dito sa mapa.
So, isang beses ko lang nakita yung isang member dito na Pinoy. Pero yun lang yun. Yung iba hindi na. Hindi ko na sila nakikita dito sa server. So, karamihan sa mga kasama mo dito ay mga taga Brazil. May Vietnamese din dito, nakita ko. So, ang hindi ko lang nagustuhan dito ay yung hindi kasi parang hindi nila alam na pagdating ng Rebirth 2 or soon magiging isa na lang yung guild. Parang hindi nila alam yon. Kasi pagdating ng Rebirth 2, maglalaban na kasi yung server versus server. So dito kasi patayan, ang inaalala ko lang, yung mga pinipikay nila, lalo na sa Ancient Boss. Pagdating kasi sa Ancient Boss, pag 10% na lang, patayan na ng guild yun. Talagang PK kung PK. So ang iniisip ko, yung mga kasi, yung hindi malakas mag top up, baka mag-quit dahil hindi sila makahabol. Yun ang iniisip ko. So, marami-rami din namang online dito, active dito sa na to, sa server na to. Yun nga lang, baka kasi mag-quit kasi nga pinapatay sila ng mga top spender dito, yung mga top guild. So, kahit ako, pinagtutulungan din dito, lalo na sa Excellent Boss. And so pagdating naman sa mga items yun, kompleto. Pagdating din sa since may alam na tayo sa basic na stats or basic na gagawin, so madali ko lang nakuha yung yung Archangel item, yung weapon. So madali ko lang siyang nakuha. So marami pang hindi nakakuha dito. So kung free to play at galing ka ng adventure, madali ka lang talaga makakasabay dito sa mga hindi man makakapag top 1 pero at least dikit dun sa mga top player or top spender. Pero sa ngayon lang yan, siguro, tingin ko, kasi pagdating ng mga mataas na rebirth, makikita mo talaga kung ano yung pinagkaiba ng spender tsaka free to play. So far naman, mas, kung ikukumpara ko siya sa adventure, hindi siya malag. Ngayon kasi malag kasi nakadata ako. Ayan, naka-data ako to, tsaka mahina pa yung signal, naka-smart kasi ako. So mahina yung signal dito sa amin. Maganda naman yung experience ko dito sa Havok. So sa mga nagtatanong diyan, yung nagsasabi na magiging katulad daw to ng adventure. So tingin ko posible kasi lahat naman tayo nagsasawa, tsaka nag-quit din sa isang laro. So guys, hanggang dito na lang at marami pong salamat.